1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, isang maulan na gabi dito sa amin dahil ayun na nga, tag-ulan na. Pero thanks God kasi umuulan siya sa gabi pero sa umaga mainit uli. O, di ba? So, tamang-tama yung mga tao yung nagpapahinga. Syempre, kailangan ng magandang weather. Kaya okay lang yan na umuulan sa gabi. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamama Sam dyan na laging tumututok dito araw-araw. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo. Pero bago ako tsumika ng bonggang-bongga, ay syempre gusto ko munang batiin na nagdiriwang ngayon ng kanyang kaarawan. Ito nga, wala nang iba kundi si GB Verano dahil ngayon ay kanyang birthday. So syempre, happy birthday kay GB Verano. I wish all the best at sana ay pagpalain ka pa ng poong may kapal. And then, of course, ang wish ko sa'yo ay good health lagi. So, happy birthday, GB. Mabuhay ka. Kaya naman ngayong araw na to, marami tayong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, ito nga, si Mr. Arnold. May bago na namang hawak na franchise at isa na naman siyang national director ng Miss Glamour Look dahil isa siya sa mga bagong national director dito. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga. So, mabuhay ka, Mr. Arnold. At happy ako for you dahil alam mo ko na medyo nalungkot talaga itong si Mr. Arnold sa pagkawala niya dito sa MGI or sa Miss Grand Philippines bilang national director natin. Pero, alam mo yon, marami naman nag-o-open na doors na bago uli para kay Mr. Arnold bilang National Director ng Pilipinas. So, hindi naman dito natatapos ang lahat at hindi naman siya dito hihinto. So, padami pa nga ng padami yung mga kanyang nakukuha na bagong kasosyo pagdating sa mundo ng pageantry. At happy ako for him. O, diba? Sabi nga ganon, tuloy ang laban, tuloy ang buhay. O, diba? Kaya lang mga unknowing na pageant, yung mga nakukuha niya. Charot. So, yun. So, matutuwa sana ako kapag makukuha niya yung Miss Universe, mga ganon. Yung mga Miss Supranational, Miss International, yung mga tipong ganon. Pero, para sa akin, okay na yan. Nasa kanya naman ang Miss World. Diba? So, yun. So, good luck kay Mr. Arnold. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, Laban Pilipinas. Dahil dalawang dalawang ginoong Pilipino ang lumalaban sa male pageant ngayon. Ito nga ay ang Mr. National Universe kung saan dalawa ang candidates natin. Isa dito ay Z. Paulo de la Cruz at saka si Jose Carlos Paras, di ba? Na talaga namang guwapo at malaki ang tsansa na makapenetrate ng bonggang-bongga or may uwi ang titulo ng Mr. National Universe. Nung nakaraan taon din, dalawa yung candidates natin yan. Tapos yung isa nag-penetrate, yung isa hindi. Tapos ngayon, dalawa uli. Pero magkaibang kampo. But I'm so excited dahil parehas gwapo, parehas palaban, at parehas naman na talagang may ibubuga.
So, tignan natin kung sino ang makakarating sa dulo ng kompetisyon. Hindi ako makakapunta sa pageant na to dahil ang kanilang pageant ay sa Wahin. So, 4 hours from Bangkok ang pageant, ang place na yon. So, medyo malayo. Minsan pa nga umaabot pa ng 5 hours. At ano naman ang gagawin ko doon? Hindi naman gano'ng kadami yung candidates. Parang wala pa nga nyatang 20. So, yon. So, happy ako na meron tayong dalawang representative at sana ay mag-penetrate silang dalawa sa Coronation Night ng bonggang-bongga. So, abangan natin yan at suportahan ng todo-todo. So, ngayon pa lang, good luck and wish all the best. O, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, mainit na pinag-uusapan, si Javelin Lorenho ang papalit na Miss Global. Siya ay si Miss Davao sa Miss World. Ang binigay sa kanyang titulo ay Miss Tourism International at ngayon siya na ang papalit bilang Miss Global Philippines. Anong chika ko dito? Ang chika ko dyan ay, ayan yung kinukwento ko yesterday, na malabo maibigay kay Michelle Arceo yung titulong Miss Global. Dahil nga si Miss Davao ang nabalitaan ko na kumukuha or kukuha ng titulo ng Miss Global Philippines. So, yun nalaman niyang hindi available etong si parang ayun naging proseso nila. So, yung kampo nila na sila na ang papalit. So, tama ba yung ginawa nila? I think nasa desisyon yun ng National Director at wala naman akong masabi dahil alam mo yon, yung kumbaga parang kung ano yung desisyon ni Mr. Arnold na parang mas makakabuti para sa kanyang kampo o sa kanyang pageant, doon tayo, di ba? So, yon. So, wala naman akong say. Kahit pa sabihin ko, dapat si Michelle Arceo ang ilagay nila dyan. So, for the clear lang, paano malalagay si Michelle Arceo dito? Ang Miss Global ay under ng Miss World Philippines. So, ang Miss World Philippines, diyan lumaban si Miss Davao, diyan din lumaban si Valerie. Tapos si Valerie yun nalagay dito sa posisyon ng Miss Global. Tapos ito naman si Miss Davao, yun nalagay sa Miss Tourism International. So ngayon, umalis si tawag dito, si Valerie. So aangat ngayon si Davao. So, parang sa Binibining Pilipinas noon during Miriam Kiambao, di ba, nawala yung original na nanalo ng Miss Universe Philippines. Tapos si Miriam Kiambao ay Miss Binibining Pilipinas World. And then, pinalitan niya. Siya yung napunta sa Universe, tapos parang nag-adjust, umurong, ganon. At ganon din yung decision na ginawa ni Mr. Arnold. Kaya, yung napapabalita, naku kay Michelle Arceo ba ito mapupunta? Ayun din yung sinabi ko sa kanila na sana ibigay na lang kay Michelle Arceo kasi eloquent nga si Michelle Arceo, may beauty. So parang kayang-kaya niya yung pageant ng Miss Global. Kumbaga parang yung level ni Valerie ay nahihantulad nga natin dito kay Michelle Arceo. Kaya lang, syempre, depende sa desisyon ng organization kung sino nga ba ang napupusuan nila. So ngayon, ang feeling ko ngayon, si Michelle Arceo, since nawala pang nilalaban ng pageant, baka siya yung mapunta dito sa Miss Tourism International. So, yan. Parang feeling ko ganun yung mangyayari. And then, tingnan natin. Kung ganun nga ba talaga. Ayun yung sinasabi ko kagabi na parang ang first choice nila dyan, eto ngang si Javelin. Tapos si Michelle Arceo naman yung parang magiging replacement ni Javelin doon sa Miss Tourism International. Ganon. So, let's see kung ano nga ba ang mangyayari bukas ang kanilang announcement. Di ba? Samantala, nasa Pilipinas naman na ang title holder ng Miss Global. At ayan nga, so special guest siya bukas dahil nga magkakaroon nga ng coronation dito. Kaya siya nandirito. So, bukas malalaman natin kung sino nga ba ang bibigyan nila ng corona. At kung ang ating pambato nga dito ay isa nga sa mga mananalo ngayong taon na to dito sa
Miss Global. Yan yung abangan natin. Aha. At para naman sa sumunod nating chika, eto nga, Miss Earth Queen nasa Pilipinas na. So, nagbalik nga si Natalie para sa Miss Earth Philippines. So, ngayon, syempre, natural, ang reigning Miss Earth ay isa sa mga imbitado at baka maging hurado dito sa Miss Earth Philippines. Kasi nga, ang Miss Earth Philippines ay ongoing, kaya ang reyna ng Miss Earth ay nandiyadyaan. Ako naman, happy naman ako kasi naman, napakaganda naman talaga neto ni Natalie. So, sobrang excited ako kung sino nga ba ang puputungan ngayon ng bagong Miss Earth Philippines. So, looking forward talaga ako dyan. Kaya, good luck sa mga girls na nagkukumpit dito sa Miss Earth. Di ba? At para naman sa sumunod na chika, eto nga, Miss Charm Queen. May bagong pasabog sa social media. So, kahapon nga, naglabas nga ng bagong photos ang Miss Charm Queen, kung saan naman, oh my gosh, bukod doon sa napakaganda at napaka-sexy. Di ba? So, ako wala naman akong masabi talaga sa Miss Charm Queen kasi ang ganda-ganda naman talaga niya. Parang magkamukha kaming dalawa. Charot! So, yon. So, in fairness, kung beauty ang pag-uusapan, wala akong masabi. Talagang kabog, winner, ang beauty ng Miss Charm. At masasabi ko, nako po, kaabang-abang ang kung sino nga ba ang susunod sa kanya. So, wala pang update ngayon ang Miss Charm kung kailan nga ba ang kanilang pageant. Pero syempre, ang pambato natin ay si April Smith. So, ayun nga, sinasabi nga nung iba. Tingin mo, Mama, ma-achieve kaya ni April Smith ang na-achieve ng Venezuela nung nakaraang taon bilang reyna ng Miss Charm. Siyempre, iba si April Smith, iba naman tong si Venezuela. So, hamon to kay April Smith kung paano niya ipapanalo ang laban dito sa Miss Charm. Naniniwala naman ako, kung kabugan din naman ang pag-uusapan, parang feeling ko, kakabog naman ang April Smith. Kung ganda naman, siguro naman, nakikita naman ninyo kung gaano naman kaganda si April Smith, di ba? So, yon. So, syempre, iba si Miss Venezuela, iba si April Smith. Pero guys, ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Magtiwala kayo sa kakayahan ni April Smith na magpe-penetrate siya ng todo-todo dito sa Miss Charm. So, yun. Looking forward ako dyan. At excited ako dyan. Yun. Ganon. Pero ewan ko kung ano ang mangyayari at kung kailan nga ba ang pageant nila. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, syempre, pinag-uusapan din ngayon sa social media after kasing i-call out ni Mr. Nawat sa MJ Lastimosa na mag-join dito sa MGI All-Stars. At ito ang sagot ng ating reyna. First of all, ang tanda ko na, di ba? Ako naman kasi 3 beses na akong nagbinibini, di ba? So parang feeling ko, ang sagad ko na yung join again. Yung try again. At this point in my life, I feel like ang dami-dami pa kasing opportunity for other women and to share the stage with other women at hindi naman ako pwedeng tayo lang. So yan. And then, sabing ganong possibility to join another beauty pageant in the near future. Ayan yung sagot ni MJ Lastimosa. Di ba? So, sa madaling salita, walang plano sa MJ Lastimosa sumali sa MGI All-Stars kahit sinasabi ni Mr. Nawat na welcome si MJ Lastimosa. Ang sagot ni MJ Lastimosa, matanda na siya para sa pageant, di ba? Ako, para sa akin, it's a perfect decision. Tama yon. Kasi parang feeling ko wala naman ang dapat patunayan sa MJ Lastimosa. Parang happy naman siguro sa MJ Lastimosa kung ano yung status ng buhay niya. Wala naman siyang hinahabol na career, di ba? So, parang feeling ko, okay na kung hindi sasali sa MJ Lastimosa. Pero kung isang beses ay magbabalik siya, syempre maraming matutuwa. Pero parang feeling ko, para saan ba? Ba't kailangan niyo pang bumalik, di ba? So, parang feeling ko hindi niya na kailangan pang mag-join dito sa
MGI All-Stars. So, yan! So, I'm so happy na sinagot to ni MJ Lastimosa ng bonggang-bongga. So, para sa akin, tama yung naging desisyon ni MJ Lastimosa. Pagkatapos siyang paalisin ng bonggang-bongga na alam mo yun na sinasabi na hindi siya credible na queen. Pagkatapos ngayon, bigla sasabihin, welcome to my pageant. Ano ba? Charot. So, yun. So, nakakaloka, di ba? Ayun yung sinabi ni Mr. Nawat noon na sa lahat ng queen, at hindi ko talaga makakalimutan yun, sa lahat ng queen daw sa Pilipinas, si MJ Lastimosa daw yung pinaka plastic. Parang may mga ganong-ganong eksena. Pero, lumilipas naman yung panahon, di ba? So, nakakalimutan na yung mga bagay-bagay. Pero hindi ko rin makalimutan yung sinabi ni Mr. Nawat about MJ Lastimosa. But happy naman ako na at least si Mr. Nawat na rin yun nagpakumbaba na parang, alam mo yun, welcome to the pageant. So, na kay MJ Lastimosa na lang yun kung gusto niya pang kumagat or kung gusto niya pang mag-join, di ba? Pero siguro sa MJ Lastimosa, nandoon siya na parang paano ba natin sasabihin? Siguro nandoon siya sa status na mas gusto niya na harapin kung ano yung meron na offer sa kanya ngayon. More than doon sa mag-focus pa sa mag-join sa mga pageant, di ba? So, job well done, MJ Lastimosa. Mabuhay ka, di ba? So, yun. So, matalino din. Charot. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga daw, pinagkukumpara daw ang nagawa daw ng ating third runner-up at saka, syempre, ng queen ng Miss Universe dahil daw hindi daw priority pumunta sa Myanmar. So, Miss Universe Myanmar na naging judge ay si Atisa Manalo kung saan siya ang naging replacement ni Fatima. Samantalang si Fatima naman ay busy sa cooking shows sa Mexico. Okay. To be honest, baka siguro nagkataon na parehas sabay yung schedule. Kaya hindi naging available si Fatima na pumunta sa Miss Myanmar. Diba? Kung ano man yung gagawin niya dyan sa Miss Universe Myanmar. And then, luckily, naimbitahan nila si Maria Atisa Manalo at may bonus pa, si Bea Milan Windorski. So, syempre, happy tayo dyan. Kasi para sa akin, sa history kasi ng mga kinukuhang binibining Miss Universe Philippines, sa mga kinukuhang Miss Universe Philippines, si Celeste Cortese pa lang ang naimbitahan na mag-judge sa Thailand, at saka ito ngang si Atisa Manalo. So, sobrang natuwa ako doon kasi parang, ang taray talagang may imbitasyon si Atisa sa ganitong pageant. So, bongga. So, parang nire-recognize kasi nila na she's a third runner-up sa Miss Universe at bongga yan. And then, pangalawa, may bonus kasi nabigyan ng spotlight nga itong si Bea Milan Windorski. Ngayon, pagdating naman dito kay Fatima, siguro meron siyang mas priority na mas kesa pumunta siya dito sa Asia. So siguro mas pinili niya na umuwi doon sa Mexico kasi 'di ba naka-stay siya sa New York tapos tuloy-tuloy yung kanyang eksena sa iba't ibang klase ng part ng bansa ng South America. Siguro mas gusto niya na pumunta din sa Mexico at umattend sa isang event doon na kung saan may cooking show. Charot. So, yun. So, ako para sa akin walang masama dahil siguro yun yung mas malapit sa puso niya at ayun yung mas gusto niyang gawin kaysa maupo at pumunta sa Myanmar. So, siguro marami siyang gagawin pang mga eksena pagdating sa Asia. Siguro sabay-sabay na yan, sunod-sunod na. Kahit nga sa Philippines, hindi pa siya nakakarating, di ba? So, parang feeling ko, isa sa mga buwan na darating, pupunta to ng Asia at dito naman siya iikot. Kasi meron pa yung Indonesia, meron pa yan
Thailand, meron pa yan Myanmar, meron pa yan dyan sa Philippines, for sure. So, since na may mga reyna naman na mga runners-up or yung kung sino yung available, siguro yun yung pinapadala ng Miss Universe at bongga yun, di ba? So, yun. So, happy ako na hindi na siya pumunta ng Myanmar at dito sa Mexico. And then, naging priority naman ng Myanmar na imbitahan si Atisa Manalo plus bonus nga kay Bea Milan-Windorski kung saan nagkaroon nga ng pagkakataon na makita siya ng mga taga-Myanmar. O, di ba? At para naman sa sumunod nating chika, ano naman daw ang masasabi ko? Natalie Glivova, pinuri ang ating Miss Universe Philippines na si Bea Milan-Windorski. Well, ang masasabi ko ay bongga, winner, panalo. Siyempre, nandoon na parang natuwa tayo dahil, alam mo yun, napansin siya ni Natalie Glivova, di ba? Tapos sinabi pa, nakamukha siya ni Edimar Martinez, ang Miss International 2015. Tapos, si Oksana, ang dating Miss Universe. Aba, Diyos ko, saan ka pa? At talagang grabe, maraming Pilipino ang natuwa. Pero syempre, wala naman tong garantiya na hindi porket sinabi ni Natalie na, ay, ang laki ng chance ninyong manalo ng Miss Universe, ay panalo na tayo sa Miss Universe. Syempre, tatarabawuhin pa rin to ni Bea Milan-Windorski kung paano niya makukuha ang corona sa Miss Universe. Ang maganda ngayon ay nabigyan tayo ng ganitong kagandang kandidata at kailangan lang ni Bea na i-prepared ng todo-todo ang kanyang sarili para sa kompetisyon ng Miss Universe. Siyempre, nandoon ako na parang yes, ang ganda naman talaga ng ating pambato. Pat kung hindi siya maghahanda, wala pa din mangyayari. Kaya yun yung abangan natin, yung transformation na tinatawag, kung paano niya ba ipapanalo ang laban niya sa Miss Universe, di ba? So, happy din ako dahil syempre, alam naman natin na mailang itong si Natalie sa pumuri sa mga beauty queens natin. Tapos, biglang ganyan yung sasabihin. Parami naman daw talaga nagsasabi na sobrang ganda daw talaga ni Bea in person. Sobrang winner daw talaga ng beauty. Ang kailangan lang gawin talaga ni Bea ay i-prepare niya yung sarili niya para sa laban niya talaga sa Miss Universe. At yun yung aabangan natin sa kanya very soon. So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.